Marami sa atin ang mas ninanais pa rin na makipangmabansa. Ang iba ay para doon na permanente manirahan, pero karamihan ay dahil sa mas magandang pagkakakitaan. Katulad na lang ng kwento ni Angel Tagumpana na nakakuha ng magandang trabaho sa Palau. Subalit nabigo ito makalis ng Pilipinas dahil nasira ang kanyang passport habang siya ay nasa airport. Ito ang bagay na kanyang inilapit sa Responde na agad naman natin tinugunan. Ang kanyang kwento sa report na ito ni Irene Quintana. May 7 ng aming isahimpapawid ang kaso ni Angel Tagumpama. Si Angel ay isang OFW na umuwi sa Pilipinas noong April 12 ng taong ito para sa 3 linggong bakasyon mula sa mahigit 1 taong pagtatrabaho sa Palau bilang isang mekaniko sa isang travel agency. May 1 sana nakatakdang bumalik sa Palau si Angel, ngunit nagkaproblema sa kanyang passport dahil nasira ito habang nasa airport siya. Ngayon, nung tanggapin ng staff doon sa United Airlines, napansin nila na umislide yung sa loob ng passport, naiwan yung cover. Pinakita sa akin, tanggal na niya itong kabuang yung mga pages ng passport mo, naiwan niya itong cover. Oh. Sabi po nila, maayos pa yan niya kanina nang pumunta kayo dito. Bagamat pumayag ang Philippine Immigration na makalabas siya ng bansa, tumanggi naman ang Palau Immigration na makapasok siya sa kanilang bansa nang sira ang kanyang passport. Kaya hindi na pinayagan ng United Airlines si Angel na bumiyahe. Wala namang magawa si Angel dahil hindi naman siya sigurado kung saan at kung sino ang nakasira ng kanyang passport. Nang pumunta naman siya sa DFA para sa kanyang problema, ang sabi sa kanya, wala na siyang ibang opsyon kundi ang magpagawa ulit ng bagong passport. Masamang-masama naman ang loob ni Angel sa nangyari dahil sa laki ng abala nito sa kanya. Parang agrabyado ko ng gusto dahil ang nila, akong gagastos ng lahat. Pagkatapos, sila ang mag-aano kung kailan ma-i-release ito. Isasabay ako doon sa Former Supervising Undersecretary ng Bureau of Immigration at pinayuhan niya si Angel sa maaari nitong gawin. At pagkatapos ng 1 linggo, May 14, nakatanggap kami ng isang magandang balita sa isang text na ipinadala sa amin ni Angel. Nakakuha na raw siya ng bagong passport at makakabalik na siya sa Palau. Ito ang aming Case Closed Story Year-End Special. Ako si Irene Quintana. Katulad ni Angel, nakatakda ring umalis ang isang ginang kasama ang kanyang mga anak. Sila naman ay patungong Saudi Arabia para samahan ang padre de pamilya na doon nagtatrabaho. Ngunit nagkaproblema rin ito sa kanyang passport dahil sa maling spelling ng kanyang pangalan. Dahil sa dami ng hinihingi requirement sa kanya at sa tagal ng pagkaproseso nito, nangamba si Josephine na hindi sila makaalis bago mag-Ramadan sa Saudi. Kaya naman mula Baguio City, bumiyahe papunta rito sa Quezon City si ginang Josephine Oropilla para lamang magparesponde. Ito na lamang kasi nakikita niyang pag-asang makatutulong sa kanya. Balikan natin ang kanyang kwento sa report ni Rachel Junedo. July 12 nang unang lumapit sa tanggapan si ginang Josephine Oropilla, 49 years old at residente ng Baguio City. Nagkakaproblema siya sa passport dahil sa kakaibang spelling ng kanyang pangalan. Sa halip na PHI ay FI ang naisulat nito. Dahil dito, maliban sa regular na requirements sa pagkuha ng passport, ay kung ano-ano pang papeles ang hiningi sa kanya para ma-issuehan ng passport katulad ng microcopy ng SSS, 2 years ago na cedula at voter's ID. Hindi po nila binasa yung affidavit of discrepancy ko na iisang tao po yon. Ngayon, hinahanapan pa ako ng title na nakanim doon sa pangalan ko na Josephine. Ang pinaglalaban ko po dito, yung mayroon akong affidavit na discrepancy, mayroon naman akong mga valid ID. Kasi sabi nila yung TIN number at saka yung postal ID, invalid daw yon sa DFA. Ang microcopy na hinihingi ng DFA ay 1 buwan bago makuha. Ibig sabihin kung hihintayin niya ito ay hindi siya makakaalis sa unang linggo ng Agosto na kanyang target na pag-alis kasama ang kanyang 2 anak na sina Dave Oropilla at Ashley Denise Oropilla. Magraramadan na kasi sa Saudi Arabia na kanyang pupuntahan. Kaya po kami pupunta sa Saudi, doon sa husband ko,
para po makasama ko din po siya at saka yung dalawa kong anak, mapagsilbihan ko siya bilang asawa. Siyempre, tumatanda na rin po yung tao, kailangan din po namin yun sa isa't isa. Nakipag-ugnayan kami sa DFA at aming nakausap si Ruben Atienza ng Passport Director's Office ng Department of Foreign Affairs. Agad niyang pinapunta si Oropilla sa DFA para personal na makita ang mga papeles at ma-check kung pwede na siyang isyuhan ng passport. At noong July 24 ay nai-release na nga ang passport ni Aling Josephine at ng kanyang dalawang anak na sina Dave at Ashley. Lumapit po kami kay Mr. Ruben Atienza sa Passport Director ng Officer sa DFA. Natulungan niya po kami tungkol sa mga documents namin para makapag-passport kami. Kaya nagpapasalamat po ako kay Mr. Atienza at saka sa Responde. Masayang-masaya si Aling Josephine sa tulong na ito sa kanya ng Responde. Babaunin niya umano hanggang sa ibayong dagat ang walang katapusang pagpapasalamat dahil sa wakas ay magkakaroon na ng katuparan ng magandang buhay na hinahangad niya para sa pamilya. Sa mga kababayan ko po sa Baguio City, kung ano man po ang mga problema natin, itugon po natin sa Responde para yung mga problema natin ay agad po silang nandyan para sa atin. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Responde. Ito ang aming Case Closed Story Year-End Special. Ako si Rachel Dionedo. Kwento ng iba't ibang claims katulad ng death, maternity at retirement, turutukan sa pagbabalik ng Responde.